beloved Boss Mike Cervera. Binasura na ng Sandigan Bayan. Yung alin? Yung mga akusasyon laban sa mga Marcoses. Pakinggan nyo. Pasok! Ng Sandigan Bayan ang isa pang ill-gotten wealth case laban kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Kita nyo? Ayon sa Second Division ng Sandigan Bayan, ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na aksyonan ng reklamo sa loob ng halos 4 na dekada. Kita nyo, Manong, 4 na dekada. Nung 4 na dekada, Manong, kalakasan mo pang bumechot, Di ba, no? Manong, 4 na dekada na. Kalakasan mo pa yung bumengbang at saka bumechot, Di ba? Ngayon, ultimo tuhod mo, di mo na maangat, Hindi mo pa ba rin ba alam na wala na, absuelto na sila? Dumaan sa due process. Dumaan sa tamang proseso. Ayan, ang resulta, absuelto. Tapos ginagamit mo. Ano bang utak meron ka? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahapon naniniwala na ako na kapag tumatanda at naging 84 na ang isang lalaki na katulad ni Chavit, lumiliit ang utak niya. Tama, mali? Tama? Kaya pa niya, Mike. Dati ka rin. Uy! Dati hanggang ngayon. Yung dati hanggang ngayon. Di ba? Grabe, no? Ito na. Hindi na raw makatwira ng panahong lumipas na ginamit sana sa pag-usig sa mga respondents sa reklamo. Correct. Ito yung kaso sa paghahabol ng gobyerno sa mga sasakyan at house appliances ng kapwa-akusadong Kita nyo? Fernando Timbol. Pinaniniwala ang nakuha ito ni Timbol dahil raw sa kanyang kaunayan sa mga Marcos. Isinagawa ng PCGG ang civil case noong July 1987. Bahagi ito Grabe. 40 kasong isinampa laban sa mga Marcos at kanilang cronies kaugnay ng umano'y nakaw na yaman ng pamilya. Hindi ito ang unang beses na ibinasura ng Sandigan Bayan ang kaso dahil sa tagal ng PCGG at Office of the Solicitor General na magsumite ng ebidensya. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo mga kababayan, yung pong akusasyon sa mga Marcoses, matagal na natin sinasabi ito. Bakit ba tumagal ng 4 dekada, mahigit? Kasi nga takot sila sa mga Marcos. Kaya ang ginagawa tuwing eleksyon, tuwing malapit ng eleksyon, tuwing mayroong akwasyon, tuwing may EDSA People Power Celebration, tuwing may mga martial law na mga pag-alala doon, mga kababaeng gamit na gamit, isisingit yung mga ganyan. Ang tagal-tagal na. Ayun, napatunayan na wala naman pala talagang kasalanan. Tapos, si Manong Bongbong, si Manong Chavit ngayon, yan din ang kinukuda niyan. Manong Chavit, wala bang iba? Hindi ba pwedeng yung fresh na fresh, parang yung napapabalita na mga jowa mo raw na halos kakaregla lang. Di ba? Si Tito Randy nag-abala pa, thank you. Di ba? Sana ganun ka fresh. Oo. Kung ano yung mga binibengbang mo. Yung issue mo lumang-luma na. Ilang taong ka na? 84. Mas matanda pa sa'yo. Di ba? O singtanda mo yung issue mo. Abay, ano bang klaseng banat? Doon ka sa mga bago, doon ka sa fresh na fresh. Oo, di ba? Yung mga issue, ganon.
Putik na, tagal-tagal na ng issue mo. Ayan, no, kita mo. Hindi sasakyan, maniwala kayo. Hindi sasakay si Libayan. Hindi sasakay si Banatbay. Oo, kahit mga bobo yung mga yan, alam nila na luma at wala na yung kaso na yan. Putik na yan, oh. Bakit? Wala ba kayo talagang makita na po pwede nyong i-connecta kay Pangulo sa ngayong panunungkulan niya na issue? Bakit? Hindi nyo makonekta kasi siya mismo nagbunyag sa inyo, ano? Wala ho sila eh. Wala silang maiakusa kay Manong Bongbong na pagnanakaw o kahit man lang mga kababayan, pambababae niya. Awan, ang gapo, wale. Diba? Wala ho eh. So ngayon, mga kababayan, kung paano na to? Oh, kaya mga kababayan ko, yung mga propaganda nyo, tama na. Lahat ginawa nyo na. Ultimo nga kako mga kababayan. Yung away-away na nangyayari sa loob ng mga DDS, paandar nila yan. Diba? Paandar lang nila yan. Yang mga, sabi nila, nag-aaway daw si ganito, si ganyan. Kasi nga ho, gusto nilang pagtakpan yung pong laging bigo na bigo ho na pagtatangka para ho agawin ang upuan sa Malacanang ni Manong Bongbong. Oh! Alam nyo na, simpleng unawain ito eh. Hindi ko ba alam kung bakit hindi ho maunawa ang maigi ng mga DDS ito. Oo. Ang simple-simple. Oo, ang simple-simple. Sabi ni Pachuchay, kayo talaga, oo. Oo, oo. Oo nga, no? Yan mo na. Kung ayaw nila mag-like sa atin, oo. Basta masaya lang silang nanonood sa atin, okay na yan. Di ba? Ah, palastik. Dito na tayo. Thank you naman, Josie Tango. Grabe naman, oh. 7 buwan, mga kababayan, naka-member ho. Si Josie Tango, oh, ha. Maraming salamat. So ngayon, mga kababayan ko, ha, na-debunk na natin yan si Manong Chabit. Mahihiya na ho. Sino? Sino? Mahihiya na ho. Yung mga DDS. Ha? Eto ba? Makinig ka, Manong Chabit, ha? Pasok! De La Rosa, kinumpirmang Baka ho kasi, isabit na naman nila, si Manong Bongbong, adik. Eto, i-debunk natin yan, ha? Okay, wala tayong makita, Eka. Wala tayong makitang pagnanakaw, ha? Si Bongbong Marcos, ha? Wala rin tayong makita, Eka, na babae na po pwedeng iling sa kanya. Di ba? Thank you, Josie Tango, ha? Thank you, Di ba? Wala. Sabing ganun, mga kababayan. Oo, doon na lang tayo pumokus sa pagiging addict niya. Kung inyong matatandaan, anong sinabi ni Matandang Duterte? Sabi ni Matandang Duterte, mga kababayan, no? Sabi ni Matandang Duterte, nakita ko yung pangalan mo. Sabi, di ba? Bongbong Marcos. Nakita ko yung pangalan mo sa NBI. Nasa listahan ka, Eka, ng mga narcolis. Di ba? Sabi ni Digong yun. Eto na. Kinontra ho ng bata ni Digong yan. Pasok. De La Rosa, kinumpirmang hindi kasali si PBBM sa narco list. Narito ang news scoop ni Laika Cuevas. Kinumpirma mismo ni Senator Ronald Bato de la Rosa na wala sa narco list si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala sa anumang drug watch list ang pangalan ni Pangulong Marcos noong panahon niya bilang PNP chief. Kita nyo, mga kababayan, mga sinungaling talaga tong mga to. Absuelto, wala, awan, ti pangalan na ni Manong Bongbong.
Di ba? Wala talaga yung pangalan. Sinasabit lang ng matandang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung magkakaedad, si Chavit, si Digong, ganyan talaga mahilig gumawa ng intriga. Kahit wala, kaya nilang gumawa. Oo, para lang pasamain si Manong Bongbong. Ayan ho yung matandang nakakulong. Ah, Salungat ito sa okasasyon ni dating Pangulong Duterte Kita nyo? na matatanda ang iginiit na nasa Ha? naturang listahan ang kasalukuyang Pangulo. kita nyo? Kinontra, mga kababayan. Kinontra. Mark Munoz, Boss Mike, paano man babae? Kailangan lalaki ka para makapambabae ka. At saka kailangan, kapag ka ng babae ka, dapat marami kang pera. Kapag ka wala kang pera, kailangan singwapo kita. Ganun. Kung wala yung katangian na yon, kailangan kahit man lang singlakas yung karisma ko, ng karisma mo. 'Di ba? Truth Vlogs, BBM the best. Sabi ko sa inyo sinungaling tong mga DDS na to Kakapal ng mga mukha nyo talaga, no? Pinagbibintangan nyo si Manong Bongbong, kasali sa drug sa drug list, para bantayan. Kasama sa narco list, para bantayan. Tapos mga kababayan, wala naman pala. Walang pangalan sabi. Kinontra ni Bato, etong si Digong. Baka eto na yung huli nilang ibabala. Inuunahan na natin sila. Diba? Wala na Sang-ayon ang pahayag ni Senator De La Rosa sa ulat na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na hindi kailanman napabilang si Pangulong Marcos sa kahit anong illegal drug date. Kita nyo? Él escuchó conversación. Kita nyo? Wala nga. Wala. Hot sauce. Dayman, thank you naman nag-abala ka pa pero maraming salamat talaga. Sige, tuloy. Usod natin. Ito na. Duterte na nasa watchlist daw si PBBM. Ano po ba yun? Nung time nyo? Fidelist, sir. Sinabi man niya, di ba? When I was the mayor of Davao City. So, mayor siya, ako yung city director. Wala man ko pakialam sa ibang tao sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ang concern ko lang yung Davao City. But during So, hindi ko alam yun. the time when you were PNP chief, nasa PDEA list ba, sir, si PBBM? List of drug? No idea ako, no idea. No idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita, basta hindi ko alam din. Kung PDEA list yan, PDEA, tanungin nyo, hindi ako. Pero PNP, sir, as well as your concern as PNP, Sabi nga, PDEA list. So, PDEA list, doon kayo sa PDEA magtanong. Huwag sa PNP. Diba? Pero about drugs na PNP ang nakakaroon, is there any list Ako wala ko alam dyan. Basta concern lang ako sa PNP. Hindi ako concern sa PDEA. Kita nyo? Ayan, si Calvo na mismo nagsabi. Mukhang hirap na hirap pang sabihin para hindi mapaya si Digong. Pero maliwanag. Wala sa PNP. Wala. Kita nyo mga kababayan ko. Yan po yung pinipilit nilang isangkot si Manong Bongbong sa droga. Pero hindi pa rin talaga nila napatunayan. Eto, Manong Chavit. Baka gamitin mo ulit ito Kaya inunahan na kita. Baka gamitin mo. Si Bongbong kasali talaga sa droga-droga na yan Inuunahan na kita Wala sa PDEA, wala sa PNP. Kaya namatay yung issue. Wala kayong matibay na ebidensya. Walang makitang maipapanira kaya kung ano-ano na lang. Ngayon, alam mo ba? Eto, yung kaka-epal mo na yan, nagagalit na sa iyo yung tao. Galit na ho yung mga tao kay Manong Chavit. Sorry, Manong Chavit, sorry. Kaprobinsya kita Kaprobinsya ko ho yan. Taga-Kandon ho ako Kandon, Ilocos Sur, San Nicolas. Punta mo lahi ko. Diba? Kita nyo mga kababayan ko, taga-Kandong kami, tokininam na yun ninam, apay si kayo lang ti adang iwa na.
Tatta, nausot i social media, si kayo lang natangsit, kasjay. Abala na kayo mga Ilocano, translate nyo na lang ha. Translate nyo na lang ha. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!